sigawan dyan para sa Diyos? Woo! Ayan, alam nyo, dapat laging excited kasi parang dapat nasa concert tayo lagi yung datingan. Amen? Pwede bang isang malakas pang palakpak para sa Diyos? Come on! Palakpak lang ha, walang sigaw. Pwede bang pumalakpak na may kasamang sigawan? Come on! Woo! Yan. Alam nyo, kapag kung gaano tayo ka-energetic sa ibang bagay na gusto natin, dapat lalo na para sa Diyos. Amen? Amen. Gusto ko lang ding i-welcome yung ating mga first-timers. Say hi kayo sa mga first-timers. Hi, and welcome to the TYM or the second service, no? Alam nyo, ilang beses nyo narinig yung pressure ngayong araw? Ilang beses nyo narinig yung pressure? Ang dami, no? Sabihin nyo nga, treasure, the pressure. Sabihin mo nga ulit, treasure, the pressure. Ayan, gusto ko, i-treasure mo yung pressure na meron sa buhay mo. Amen. Okay, before we begin, yan, sabi mo sa katabi mo, quiet ka lang. Because you know what? You need to hear the voice of God this afternoon. Amen. Are you ready? Are you excited? Alam nyo, dapat lagi yung pakiramdam, pag nakikinig kami ng mensahe ng Diyos, laging excited yung pakiramdam. Yung kakain ka ng masarap, ganun pakiramdam. Yung bibigay ng Lord, ibubuksan ng Lord yung blessings for your life. Ganun dapat yung excitement na meron tayo. Imbis na ka ba, dapat excited ka. Amen. Amen. Okay, alam nyo ba na last Sunday na ngayon, ng July, kanina ko lang napagtanto ha, kasi today is July 26, 2026. Grabe, no? 72626. Oh, baka itaya nyo pa yan. Di ba? Sobrang bilis ng panahon. Amen. O, practice tayo. Say amen. Alam niyo ba na yung word na amen, you agree, okay, to the word. Okay, you speak life. Kaya pag meron kayong na-catch, sabihin nyo amen. I claim it in Jesus' name. Di ba? Parang, you agree. Okay? Sigaw nga tayo ng hallelujah! Hallelujah! Ayan. So, tinitingnan natin kung nakikinig yung katabi natin, no? So, alam nyo, next week, or the following weeks, mamimigay tayo ng notebook and pen. Tandaan nyo ngayon, para lahat tayo hindi cellphone yung gamit. Kasi iba yung focus kapag wala kang ibang screen, walang screen na nakikita. Okay, kundi yung blank paper and pen. Tandaan niyo yan, Ushers, ha? Next week. Si Ronalie? Ayun. Okay. Mamimigay tayo para lahat nagno-notes. Kasi alam niyo, iba po kapag sinusulat natin yung rema ng Diyos. Amen. And this afternoon, welcome, Vince. And in this afternoon, I want you to assess your heart. Okay? Pwede bang tanungin mo sa katabi mo, what's in your heart? Ano bang laman ng puso mo ngayon? Bakit ka nandito? Sino nag-invite sa'yo? Ano yung motibo ng pagpunta mo? Okay, wala ba akong magawa sa bahay? Hindi, na-invite ako ni Pastor naiya ako tanggihan. Di ba? O nasanay ka lang ba? What's the real reason? Bakit ka nandito ngayong hapon? Kasi makakatabi ko siya ngayon. Ganon. Di ba? Makakasabay ko siya mamaya. Anong dahilan? Okay? Let's focus. Okay? What's the main reason why you are here today? Okay? Sino excited to catch the message? Ako din, sobrang excited. Alam niyo, nung pine-prepare ko to, ako na yung na-excite. Kasi sabi ko, Lord, iba kapag ang salita mo, buhay, totoo, mapanakit, pero may growth. Amen? So ngayon sana, alam niyo, lagi ko to sinasabi we are not just here to learn, but to change. Sabihin mo nga, learn to change. Sayang naman yung natutunan mo kung hindi mo ipagbabago. Tama po ba? Okay? So lahat ng mga bagay na makukuha natin, isipin mo na personal na pangungusap ng Diyos yon sa iyong buhay. Amen? Say amen! Ayan. So before we begin, shall we all rise up and let's invite the presence of God in this place. Now, Lord, I'm ready to receive your word. I honor your name, no? And silence
kung ano man yung battles in your mind. Let's pray. Let's invite God's presence. We worship you. We honor you, Lord God. You are here in this place. We are about to receive your message, Lord God. Prepare us, Panginoon. And Lord, ngayong oras na to, sama-sama po kaming nag-e-expect, Lord God, for your mighty moving of the Holy Spirit, Lord God. Reveal your specific words, Lord God, of wisdom to us, so that that word, Panginoon, will bring change and growth and maturity sa buhay namin bilang anak mo. And Lord God, we cancel all the works, plans of the enemy in this place, Lord God, all the distractions, Panginoon, at hayaan mo po na lahat kami makapag-focus, masalo, Panginoon, yung gusto mong ibigay sa amin ngayong hapon. Sa iyong pinakamataas na papuri, pagsambat, pagpaparangal, Panginoon. We honor you, in Jesus' name, amen, amen. Okay, shall we? Amen, Jesus, ganun. Okay, prepare natin yung ating notes, no? And of course, our mind to receive. Sabihin nyo nga to, lagay nyo yung kanang kamay nyo sa puso, kaliwang dibdib. Okay, sabi mo, I am ready to receive your revelation. I am prepared and to be changed to this afternoon. Hayaan mo magbago ng Diyos yung buhay mo ngayong hapon. Amen. Okay, yung ating topic, we will start through this title. So, yung mensahe ng Diyos, okay, ang topic po natin, di ba, from the previous theme, which is overcoming challenges. Lahat may pagsubok. Ngayon, kung merong pagsubok, ang gusto ko pong ituro ng Diyos ngayong hapon, ay, sabihin nyo nga sabay-sabay basahin, 3, 2, 1, go! Yan. Kasi, lahat po tayo may pinagdadaanan. Ngayon, pipiliin mo lang, okay, kung paano mo siya labanan. Okay, ano yung tamang pamamaraan kung paano labanan yung mga pinagdadaanan natin. Okay? What's your best response? Okay, to the certain situation ng buhay mo. Pag wala kang pera, sino ka? Paano ka magpakilala? Di ba? Naririnig niyo yun? Para sa 5 piso lang, nagpapakilala ka. Di ba? So, parang sino ka kapag dumadaan ka sa maraming pagsubok ng buhay? Sino ka kapag mag-isa ka lang? Sino ka kapag nasingitan ka ng driver na kamote? Di ba? Sino ka kapag nagipit ka ng allowance, di ba? Pinag-uusapan ka sa office, di ba? Sino ka kapag everybody's against you? Sino ka kapag, alam mo yun, paano ka mag-respond to a certain situation ng buhay natin? Okay? Alam nyo, depende po yung sagot natin sa sitwasyon natin. Amen. Tsaka sa level of maturity. No? Yung iba, pag may kaaway, yaan mo lang siya. Lalo na pag trentahin, ayoko magpagod dyan. Yaan mo siya, pag-usapan ako. Meron namang mga panahon na talagang papatulan mo. Okay? So sana ngayong hapon, huwag tayong patola. Piliin natin kung paano piliin natin yung mga battles na dapat nating kaharapin. Kasi hindi po lahat kailangan mong labanan. Amen? Okay. Saan po pa nagsisimula ang mga challenges in life? O saan galing? Bakit po tayo may mga challenges? Okay? Una dyan, sabi dito, challenges are results of personal choices. Or, di ba? Yun yung resulta ng mga pinaggagawa mo noon, kaya ka nahihirapan ngayon. Example, nahihirapan ka maghanap ng trabaho kasi hindi ka tapos ng pag-aaral. Resulta yon ng mga desisyon mo noon, kaya ka nahihirapan or sinusubok ngayon. Okay? So, kaya mag-ingat po tayo sa mga decisions in life natin. Because, sometimes, challenges, galing po yan dun sa mga maling desisyon noon. Kaya mag-ingat po tayo. Okay? So, resulta po siya. Okay? Pangalawa, nature of the world. Okay? Sinubok ka nung bumaha. Inakyat yung mga gamit nyo. Nabasa yung mga gamit nyo. Kumbaga, hindi mo siya napipigilan. Okay? Resulta siya ng sitwasyon ng buhay, ng season of life. Kunyari, nagkasakit ka. Okay?
may lindol, may sunog. Okay, yun yung mga bagay na hindi mo mapipigilan. Okay, acts of God. Okay? Ano po yan? Pagsubok din yan. Okay, so may mga panahon na hindi mo mapipili yung pagsubok na darating sa buhay mo kasi talagang dumadaan yung season na yon sa buhay mo. Okay, yung exam, di ba? Dumadaan yun. Nature talaga yun ng buhay. Okay? Ng mundo. Okay? Pangatlo is, yung mga pagsubok natin sa buhay, allowed by God. But not everything. Tandaan nyo si Job. The book of Job, the story of Job, no? Na inalaw ng Diyos, subukin siya ng kaaway, yung buhay ni Job, para patunayan na yung buhay niya ay consecrated for the Lord. Okay? So may mga pagsubok sa buhay na hinahayaan ng Diyos, not directly sa kanya galing, pwedeng sa kaaway, okay? Pero hinayaan niya na maranasan mo for a specific purpose. Pero lahat ng bagay na yan, ang tatlong bagay na yan, na pinagmumulan ng pagsubok sa buhay, may, sabihin nyo nga, purpose. Lahat yun meron. Walang tapon po doon. Kumbaga, kung bakit nangyayari sa'yo lahat ng bakit mo may dahilan. Okay? May specific reason ang Diyos. Okay po? So, kasi inaisip ko lang, baka may nagtatanong sa inyo, bakit kaya natin nararanasan to? Natanong nyo na ba yun? Bakit ko kaya nararanasan to? Okay? Bakit ngayong panahon pa? Bakit hindi nung panahon na malakas ako? Okay? Bakit may certain season ng buhay ko na ngayon ko pa nararanasan to, pero matagal ko na kasi itong pinag-pray. Alam niyo yung ganong feeling? May bagay ka pinag-pray, tapos nung dumating sa'yo, wrong timing, hindi ka ready. Okay, for example, pinag-pray mo yung promotion. Okay? Dumating yung promotion nung gusto mo na mag-quit. Yung ganong sitwasyon, no, meron tayong mga bagay sa buhay na we cannot explain why is it happening to my life, no? Sa gantong season ng buhay natin. Bakit ako sinusubok? So, sabi doon, lahat ng bagay na yan, may dahilan. Say amen. Amen. So, ngayon, isipin nyo, sa tatlong bagay na yan, tatlong bullets na yan, saan dyang part, yung pasok yung pinagdadaanan mo? Allowed by God? Seasons of life? Or resulta ng personal choice mo? All of the above. No? Sana ma-assess natin, bakit nangyayari sa akin to? Pinakaano dyan yung unang-una. Resulta kasi yan ng mga maling desisyon natin noon. Ng mga, kumbaga parang consequence yan ng mga kasalanang pinaggagawa mo noon. Akala mo nakakalimutan ng Diyos lahat ng mga pinaggagawa mo noon? Kalista yan. Okay, may right season ng payoff. Parang cut-off lang yan. 15:30. Di ba? May tamang timing ang Lord. Okay. But we will focus to the Word of God from okay. Do you remember the Israelites? Sino dito nakakakilala kay Moises? Ano yung pinakasikat na ginawa ni Moises? Yung gumawa ng ark? Yung kinain siya ng pating, ng isda. Yun ba yun? Ano yung specific na Mali. Okay. Ano yung specific na sikat? Okay, na kaganapan ni Moises. Ano yun? Hinati niya yung Red Sea, yung tumawid yung mga Israelite. Tandaan nyo na, backstory lang. Okay? So, from this time, yan yung 13 na yan, ito na yung nasa wilderness sila. Okay, balikan natin yung story ha. Yung Israelites, ang leader nila, si Moises. Tama ako? Amen? Okay? So, ang journey nila, 40 days, dapat makapunta sila ng promised land na pinrepare ng Lord. Tapos along the way, ang daming challenges. Nagugutom sila, nainitan, naulanan. Kasi talagang araw-araw lang silang nagta-travel. Wala silang bahay na dala. Walang bayanihan noon. Okay? Araw-araw lang silang may pinagdadaanan. Isipin nyo yung ganun. NPA ka for 40 days. Isang araw nga lang nakakahiya makitulog. 40 days ka pa kayang pakalat-kalat para lang makarating ka from one destination to another. Okay? So, Numbers 13, itong book na to, itong chapter na to, talks about the 12 spies. Okay? Yung 12 pinili ng Diyos para
mag-explore ng promised land. Okay, let's read. Okay, sabi dito, the Lord said to Moses, choose one of the leaders from each of the 12 tribes and send them as spies to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. So, nung time na to, okay, alam niyo ba, specifically, galing sa Lord, sabi niya, pili ka ng isa. Okay? Kumbaga parang sa bawat pamilya, may representanting isa. Okay? May representative. Okay? Sabi diyan, choose one from each 12 tribes. Okay? Kumbaga, sa lahi nyo, kunyari sa kapatid ng mga nanay mo, pipili ng tig-isa, ikaw kaya ang i-represent doon. Okay? Mapipili ka kaya kung ikaw yung pagpipilian. Okay? So, nung time na to, pumili. At kasama po dito si Joshua and Caleb. Do you remember the name of Joshua and Caleb? Okay, si Joshua, siya yung successor, siya yung pumalit kay Moises. Siya yung, kumbaga, cell leader si Moses, si Joshua yung kanyang cell member. Okay, so that was the time. Okay, sabi dito, choose one. Sabi mo sa katabi mo, choose one. Alam niyo ba that many of us here are called, but few are chosen? Naniniwala ba kayo na ang daming tinawag ng Diyos from generation to generation, pero iilan lang yung kanyang pinili? Pero yung the word chose, I choose. Sino dito yung pinili na siya? Maging presidente, hindi pa tapos. Maging presidente, maging muse. Naranasan nyo ng piliin? Ba't sabi ng iba? Parang ramdam. Naranasan nyo ng piliin to a specific position sa buhay nyo. Anong feeling? Lalo na pag gusto mo yung position na yon. Are you happy? Ako, pangarap ko dati mag-muse eh. Sergeant at arms ako lagi. Oo, talagang, ay, sige na nga, Lord. Sa'yo, maganda talaga ako eh. O, diba? So, ano ngayon? Many are called, but few are chosen. Do you believe that? And not everyone has the opportunity to be a representative, to be an ambassador. Okay? Hindi lahat napipili. Yung ibang pinipili, kapag hindi sumusunod, pinapalo. Lalo na sa utos ng magulang. 7 kayo, ikaw yung nautosang maghugas. Di ba? Bakit ako? So, pili ka lang. Nung pinili ka, pili ka lang din. Palo o pala. Pagpapalo o pagpapala. Kasi alam nyo, pag sumusunod tayo, pag pinipili tayo, may binibigay. Okay? May binibigay. So, yun yung time na yun. Diba? Joshua and Caleb was there to represent their own tribe. So, out of 12, sila yung dalawa doon. Sila yung pinakasikat kasi. Okay? So, did you know that as God chose us, He also called us. Tinawag tayo ng Diyos. Una kasi, tinawag tayong lahat. Do you believe that God called you today here? Kung bakit ka nandito, tinawag ka ng Diyos. Hindi ka tinawag ng sa leader mo or kahit sino. Mismong Diyos yung tumawag, kaya ka nandito ngayong hapon. Amen. Sabi mo nga, I am called by God. Okay, kasi sabi din ng Lord, hindi naman ikaw ang pumili sa Kanya eh. Siya yung pumili sa'yo. Okay? May tanong ako sa inyo. Nung panahon na to, malinaw kaya sa kanila na tinawag sila ng Diyos o tinawag lang sila ni Moises? Kasi sabi yan, the Lord said to Moses, choose one. Nung panahon kaya na ito, ang pagkakaintindi ng 12, tinawag sila ni Moses o tinawag sila ng Diyos? Tingnan nyo. Ano kaya nangingibabaw? Yung tinawag sila nung leader nila o itong tinawag sila nung Diyos, nung leader nila? Kasi alam nyo, minsan ganun eh. Yun yung nagiging ano natin, concern. Okay? Minsan sumusunod tayo sa Diyos pero hindi sa tao. Na-experience nyo na yun? Mahal ko ang Diyos, pero hindi ako susunod sa'yo. Marami ganun eh, di ba? So, malino kaya sa isip ng 12 spies that it was God who called them, who chose them for a specific purpose. Okay? Alam niyo ba ibig sabihin ng calling? Divine intervention or divine invitation. When God called you, it's a divine invitation to be part of the ministry. Okay? Divine confirmation that your life has a purpose. Okay?
your life is for service. Okay? So yun na nga, balik tayo. 12 spies were called and chosen to special purpose. Okay, special mission. So, bakit nga sila tinawag? To explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. Yun ang sabi ng Diyos. So, the 12 spies were called, the chosen. Okay? And 40 days po yung kanilang travel. Alam niyo, galing talaga ng Lord, no? Di ba from 40 days, yun talaga yung pinakamahirap na challenge. Okay? Yung dalhin sila ng Diyos kung saan sila dapat. Kasi dami nilang pagdadaanan on their own. Okay. So, ano tayo? Sundan natin. Okay, sabi dito, back daw sa verse 18, eh di pinili na. Oh, ito. 12, tayo kayo dyan. Okay, sabi ng verse 18, find out what kind of country it is, how many people live there, how strong they are, find out whether the land is good or bad, whether the people live in open towns or in fortified cities, find out whether the soil is fertile and whether the land is wounded. And be sure to bring back some of the fruit that grows there. Okay, siguraduhin mo na pagbalik mo may dala kang pasalubong. O, ganoon natin tignan ha. Kasi alam niyo ibig sabihin ng pasalubong? Yung parang proof na galing ka doon. Okay, pasalubong, okay? So, nung pinili sila, they were given the instruction kung anong gagawin. O, bagpo, kunyari, Jeric, ikaw, punta ka doon. Anong gagawin doon? Diba yung tanong? Alamin mo kung anong bansa sila, kung maganda ba yun, kung maraming tao, kung malalakas sila. Yan yung instruction na binigay. Okay? Sino dito yung pinili ka na, inutusan ka pa? Di ba parang ang sarap ng pakiramdam na pinipili, pero pag inutusan ka na, yun tayo eh. No? Pero di ba normally, kapag pinipili ka to a certain level of position, okay? Di ba ibig sabihin meron kang gagawin? Amen. Dapat malinaw yun eh. Hindi ka lang tinawag out of something, okay? Pero there is a purpose, okay? May mission. So again, they are given the instruction ng Lord, no? Na ito yung gagawin nyo kung bakit kayo pupunta doon. Ito yung mga bagay na aalamin nyo. Okay? Instructions. And instructions are guide. Siyempre, okay? Para hindi ka mawala sa focus dun sa goal, yung reason kung bakit ka pumunta doon. Okay? Alam nyo ba, siguradong ang Lord, ang Lord kapag pinadala ka sa isang mission field, may specific instruction yan. Amen. Okay? Kung bakit kanya dinala sa PCF, sa TYM, may specific instruction ang Diyos. Bakit kanya dinala dito? Bakit ka nasa campus? Bakit ka nasa work? Okay? That is your mission field. Amen? So it's very important na tayo merong clear, focus, thinking. No? Kapag inutusan tayo ng Diyos, kasi ganoon yung ginawa nila eh. Kailangan specifically, ito lang yung gagawin mo. For you to explore that, ito yung mga bagay na gagawin mo. Okay? Alamin mo itong mga bagay na to. Okay? Tapos sabi nila, be sure to bring back some of the fruit. Kailangan may pasalubong. Patunay na galing ka doon. Okay? Next. Iniisa-isa lang natin ha. After, so in verse 25, sabi dito, after exploring the land for how many days? 40 days, the spies return. Ito na, exciting part. Sino dito yung may mga balikbayan, tapos gustong-gusto mong nakikiupo? Alam niyo sa probinsya namin, share ko lang. Gustong-gusto nila yung pag may dumarating sa isang lugar, nandun lahat ng mga kapitbahay. Hindi ko alam kung dahil sa pasalubong, o dahil gusto ng chika. O ano, kamusta yan, ganyan. So isipin niyo, ganun yung senaryo. May bagong dating, balikbayan, okay? Tapos, gusto nilang malaman ano yung report, anong ganap. Kasi sabi dyan, Moses and the whole community of Israel, andun din. They reported what they had seen and showed them the fruit they had brought. Okay? Yung pakiramdam na, ano kayang special dun sa lugar? Ano kayang pasalubong? Di ba? Anong chika?
excited na excited. Imagine nyo yun, yung ganong excitement, yung meron yung mga Israelites nung time na yun, nung bumalik sila. Okay? And then, they are really excited to listen to their stories, of course, sa pasalubong, kasi may dala sila diyang ubas, na yung ubas, 2 tao yung kailangan magbuhat, ang isang bunch. Sipin nyo, di ba yung ubas, kaya mo lang nga ng 2 finger eh. Sila 2 person, nakapole. Okay, so ganun kalaki. So, ang next na nangyari, so ayan yung nangyari ha, pumunta sila, bumalik sila, nag-report sila. Verse 27 and 28, sabi dito, they told Moses, we explored the land and found it was, malawin mata, found it to be rich and fertile, and here is some of its fruit. Alam niyo, ibang version yan, sabi dito. We went to the land which you have sent us. It does flow with milk and honey. Literal. Okay? Flowing with milk and honey. Ibig sabihin, mayaman yung lugar. And ito yung bunga. May dala kasi silang ubas. Okay, good news yun. Amen. Good news, hindi. Okay, alam nyo ba, na kapag pinadala ka ng Diyos sa isang mission field, yun yung purpose niya. For you to enjoy, for you to see that everything na pinirepare niya para sa'yo is flow with milk and honey. Yun yung design. No? Kung saan ka dinadala ng Diyos, ang purpose niya or yung design niya for that mission sa buhay mo, flow with milk and honey. Yun talaga yung originally, design niya sa buhay mo. Hindi parang pagpunta niya doon, walang pagkain doon. Hindi ganun. Lagi pagdadalhin ka niya from one destination to another, from one season to another, laging flowing with milk and honey. Ibig sabihin, gusto ng Lord, you want to enjoy it. It's good. It is provided. Okay? Pero eto ka. Okay? Excited, di ba? Daming ganap. Nung verse 28, sabi nila, ang ganda doon, alam nyo, ang lalaki ng mga pagkain doon, ganyan. Pero, yung word na pero, alam nyo yun, sasabi na sa inyo yun, alam mo, ang ganda mo, pero ang baho mo, no? Nasabi na sa inyo yun, yung may pero, yung maniniwala ka na sana, pero wala na to, pinero-pero. Alam mo, ang gandang lalaki mo. Pero, pag may na word na pero, hindi ka na maniniwala doon sa una. Tama ba ako? Di ba? Ganun yung nangyari ito. Imagine. Sabi niya, ang ganda, it's rich. It's flowed with milk and honey, but, parang yung expectation nila biglang, bumaba. No? Alam mo, maganda dun eh. Kaso, pag narinig mo na yung kaso, wala na to. Okay? Ano yung but? Sabi niya, but the people who live there are powerful. Ay. So parang narinig na nila yun, parang bigla silang, bumaba yung percentage ng confidence nila. Their cities are very large and fortified. High-walled, strong gates, di ba? Structured yung lugar. Kung pagka ganun yung ibig sabihin ng well-fortified. Even worse, we saw the descendants of the giants there. Ano nakita nila? Giants. Ano sa Tagalog ng giants? Higante. Okay? Alam niyo sa buhay natin, we have a lot of missions in life. Amen. We have a lot of challenges and battles. At sa mga pagsubok na yon, may giants. We always see it as a giant. Tama ba ako? Na kunyari, pag hindi mo kaya, malaki yan. Ano yan? Problema yan. Higante yan sa buhay ko. Diba? Laging ganun natin siya tignan. So, yung instruction, do you still remember the instruction ni Moses? Find out if maganda. Lahat ba yun nasagot dito? Lahat ba nung tanong, yung instruction, na-checkan? Na-checkan? Okay, good. Ibig sabihin, walang problema sa information. Tama ba ako? But the problem is how they interpret the information. Maganda naman yung lugar. Kaso, okay? So, ang nangyayari, it's not about the information that we receive when we are in the battle or in front of challenges. It's how we interpret. It's how we respond. Diba? How we choose to respond kapag narinig na natin yung mga maraming what-ifs sa buhay natin. Paano yun? Alam mo, masarap magsimba, pero pag di-devotionin ka nila, pag si-cell groupin ka nila, alam mo, maganda sa church, malamig, maayos,
Magmabait yung mga tao, pero pagtatight-sin ka nila. Nagigets nyo ba? Nagigets po natin yung salita ng Diyos. No? Na minsan, kapag dumadaan na yung pressure, nauubos. Alam niyo yung pressure washer? Sino naka-experience na gumamit ng pressure washer? Tinapat mo sa mukha ng kasama mo. Ang sakit nun, di ba? Kasi tinatanggal niya yung mga tira-tirang dumi, okay, na mga hindi kailangan, okay? And yung pressure sa buhay, ganoon po siya i-take. Tinatanggal niya yung mga bagay sa buhay natin para mas maayos, okay? Malinis, okay? Puro, okay? Yung maging gamit or kagamit-gamit ng buhay natin. Alam niyo ba what's worse with this scenario, church? Hindi ko nilagay dyan yung verse 29. Diba? Sabi niya, di ba, nung verse 28, maganda dun. Kaso malalakas sila may mga higante dun. Tapos yung verse 29, alam mo ba, nandun yung mga Amorites, Hittites, Jebusites, lahat na ng sites nandoon. Ibig sabihin, alam mo ba, napapaligiran tayo. Kaya wala na to. Diba? Sino dito yung ganung pakiramdam? Na minsan, no, pag pinadala ka sa isang laban, feeling mo pinaliligiran ka na. Sabi nga, when it rain, it pours. Yung parang pag may problema ka, Lord, isa-isa naman. Pinaliligiran na ako eh. Pero di ba, ang galing nung gustong sabihin ng Lord dito eh. They were threatened because of the report. Amen. So dito yung pag nakakarinig ka ng mga reports, alam mo yung cell leader na yan, si Pastora May, ano ko ka maniniwala dyan. Pag nakakarinig tayo ng mga reports, nagbabago yung isip natin. Ayoko na magsimba dyan, yung pala ganyan pala sila, alam mo dati ganyan. Yung parang pag nakarinig ka ng mga ibang bagay patungkol doon sa isang tao, parang ayaw mo na siyang paniwalaan. Tama ba ako? Diba? Kasi ganito yung nangyari eh, nakarinig sila ng report coming from the 10 spies, 12 sila. Yung 10, sabi nga, laging majority wins. Tama ba ako? Pag mas marami yung nagsasabi, mas kapani-paniwala. Diba? So ganun yung naging resulta. No? Nagkaroon sila lahat ng imagination na, wow, milk and honey, pero may mga giants pala doon. Ang ganda ng imagination, biglang bumaba. Okay? Nag-overthink. Imbis na maging overcomer, naging overthinker. Tama ba ako? Sino dito yung magsasabi na, Lord, dinala mo ako dito, tapos pag iisipin mo ako, hindi yun yung plano ng Diyos sa'yo. Amen. Say amen. Okay? So gusto ng Lord, hindi ka overthinker. Overcomer. Say with me, overcomer. Diba? Ngayon, na-overpower naman ng fear yung promise ng Lord. Tama ba ako? Kasi yung design was good, was enough, it's beautiful, it's perfect. Pero, kinain yun ng takot nila. Kasi may higante doon. Tsaka di ka na makakalabas pag nakapasok ko doon kasi tataas nung gate. No? Ang dami nilang naisip. So nagkaroon ng overview yung 10 spies. Tama ba ako? Sino dito yung parang minsan, ang problema is hindi yung view, but how you see it. Okay? How you interpret things. Kasi may sasabihin ako sa inyong tatlo, pero iba-iba kayo ng maiisip sa sasabihin ko. Iba-iba kayo ng isasagot sa sasabihin ko. It's how you interpret. Okay? So even though they did not yet experience, first ito Israelites yung kausap. Hindi nila na-experience, nakwentuhan lang sila. Naramdaman na nila yung takot. What if nandun sila? What if ikaw mismo yung nakaka-experience? Diba? Opinion pa lang yun word of mouth pa lang yun, pero takot na sila. Okay? But this is the good thing. Sabi mo, God is good. Ilan yung nagpunta? 12. Sabi nung 10, nakakatakot dun. Okay? Sabi nung 2, makinig kayo mabuti ha. Basahin nyo to sa nakakakilig na moment. Sabi ng Lord, Numbers 13:30. Kaya favorite ko yung 30 Okay? Then Caleb quieted the people before Moses and said, alam niyo ibang translation? Then Caleb silenced the people. Sino ito yung pag may nagsalita? Manahimik ka. Saka muna.
Okay? Pagtayo niya pa lang, presensya niya pa lang, napatahimik yung 10 spiya. Alam mo sabi niya? Let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it. Basahin niyo nga yan ng ano. Basahin niyo siya ng personal, kung anong revelation ng Lord sa inyo. Let us go up. Hindi down. Hindi niya sinabi na let us go left. Let us go right. Ang sabi, let us go. Pero ang challenge pa laging nasa baba o nasa taas? Kasi anong mas mahirap, bumaba o umakyat? Diba? Kaya nga, di ba, ang hirap mag-hiking? Mas madali mag-slide. Tama? Kasi ang hirap tong way up. Okay? Sabi dito, napatahimik ngayon. Anong takot-takot? Bumanat ngayon si Caleb. Let us go up at once and take possession. Ibig sabihin, let's conquer it. Sabi mo, let's conquer it. Ano ibig sabihin ng conquer? Sakupin natin yan. Angkinin natin yan. Atin yan. Tapos gusto ko yung sinabi na, for we are well able. Ano yung ibig sabihin ng well able? Sinearch ko yan. Higher degree of confidence and skill to achieve success. Okay? Alam niyo yun, yung more than capable, fully capable, perfectly capable. Ganun yung response. Okay? Alam niyo kung bakit choose the best response? Kasi we are all in the midst of challenge sa buhay natin. Amen. Paano kung ganito ka sumagot? Pati challenge mahihiya sa'yo. Mapapatahimik mo. Tara doon, akyat. Kunin natin yan. Angkinin natin yan. Kasi kayang-kaya natin to. Alam niyo ibang version? Let me read to you. Kasi this one is NKJV, New Kings. Sabi ng NIV, we should go up, take possession of the land, for we can certainly do it. Sure ako, kaya mo. Sabi mo sa katabi mo, sure ako, kaya mo. Sabi doon, the message naman, for we can do it. Diba? Yung NLT sabi doon, for we can certainly conquer it. Church, if you are in the midst of challenges, obstacles, trials of life, ito yung gustong isagot mo. Ganito ka dapat mag-respond kapag may pinagdadaanan ka. Okay, let's go. Laban. Akin yan. Diba? Kung ano may pagpapalang ibibigay ng Diyos sa'yo, angkinin mo. For you are well able to receive it. Okay? To overcome it. Okay? Remember who called you and chose you to do this. Pagka nahihirapan ka, pag may pinagdadaanan ka, ang lagi mong isipin, sino nga bang tumawag sa akin? Bakit nga ba ako nandito? Alam niyo kasi yung nakakalungkot. Malilimutan mo kung sinong tumawag sa'yo at bakit ka nandito. Alam niyo, pagbabalikan mo yon, hala, oo nga, no? Imagine, it was God who called the Israelites out of Egypt. Sino tumawag? Si Moses ba? Hindi. It was God. It was God who called you to be here, to be in that situation. Amen? The question is, do you have that kind of confidence that makes sense? Do you really have the confidence? Naintindihan ba natin? Kung naintindihan mo kung sinong tumawag sa'yo, dapat sigurado ka. Kumpiyansa ka sa sarili mo that I can do it. Sabi ng Lord, Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Sino daw? I can do all things through Christ. Not on your own. You do not rely on your own strength. It was God all alone. Naintindihan? Kasi ang problema, pag merong pinapunta sa'yo si Lord, may gustong padaanan si Lord sa'yo na problema, pagsubok, you forgot, it was God who called you. Tama ba ako? Tama ba? Okay. So yun na, they explore the land, di ba? Ang nakakalungkot doon, how do you respond to the challenges of life? Natanong mo ba yung sarili mo? Kapag dumadaan ka sa ganyang sitwasyon, paano ka?
Meron ba kayong kilala na kapag may pinagdadaanan, bigla na lang nagiging mushroom? Kunyari, may kaibigan ako dati. Alam kong lagi, pag may season na gano'n, ibig sabihin broken siya. Hindi siya nag-chat sa amin, hindi siya nagre-reply, hindi namin siya nakikita. Alam namin na yung season na yun, may problema siya. Okay? Anong response mo kapag dumadaan ka lagi sa pagsubok? Tamlay? Absent? Late? Sisi sa iba? Paano ka mag-respond? Okay? Alam niyo ba sabi ng Lord, last week di ba ang topic ni Pastor Ian is disable? Ang tanong, are you capable or are you disabled? Sabi sa verse, we are all able. Ang problema kasi pag sinabing disable, you stop doing it. You stop doing something for the Lord. Diba? So, the question is not, capable ka ba? Of course. Alam niyo, may babasahin ako sa inyong verse. Sulat niyo to ha. 2 Corinthians 3:5. 2 Corinthians 3:5, GNT version. GNT. Okay, Good News Translation. Ang ganda. I love the translation ng Good News. Okay? Sabi dito, makinig kayo mabuti, ang ganda ng version na to. Sabi, there is nothing in us that allows us to claim that we are capable of doing this work. Again, there is nothing in us that allows us to claim that we are capable of doing this work. The capacity that we have comes from God. Again, GNT ha, ang ganda na to. The capacity we have comes from God. Kanina daw galing? The capacity, it's from God. Amen. Amen. Tulog na ata. Okay. So, let's go sa susunod. Eto ka. Ayan. Ito, isang paalala po sa lahat. Trust that when we obey, God will show His way. Alam niyo kung meron kang pinagdadaanan, trust that when we obey, dun sa instruction ng Lord sa buhay natin, God will always show His ways. Kung papaano mo yun haharapin, all the resources that you need, it will be provided. Naranasan nyo na yun? Alam mo na sa Diyos galing yung pagsubok na yun, pero alam mo din na sa Diyos galing lahat yung sagot dun sa pagdadaanan mo na yun. Okay? So it's a matter of trust, no? And obedience. Ito na. O, tingnan natin ulit kung ano yung sagot nung 10 spies dun sa sinabi ni Caleb. Okay? Di ba sabi ni Caleb, we are well able to do it. We can do it. We can conquer it. We can overcome it. Ito yung sagot. Bida-bida talaga yung 10 eh. Gigil niyo ako dito. Sabi dito, but the men who had gone with Caleb said, no. Alam niyo yun, meron kayong kilala na parang okay na eh. Lagi to si negative eh. Ang negatibo kasama, no? No, we are not strong enough to attack them. The people were there are more powerful than we are. Anong sagot? Ang ganda nun, nag-build up ulit si Caleb. Kaya natin yan, makukuha natin yan. Biglang may bida-bida. Hindi, malakas talaga sila. Pero kayong sa group of friends, lagi may ganon, no? Yung ang taas na nung hope, nung grupo nyo, tapos merong isang ka-thesis mate, di, mahirap yan. Sungit yun, yung panelist natin. Laging may ganon, may isang babasag talaga kasi susubukin ka pa rin. Amen. Ay, nako. Okay, sabi dito, eto ha, verse 32 to 33. So they spread a false report. O di ayaw tumigil. Yung ginawa nung 10, nagpakalat sila ng mga fake news. Say with me, fake news. Sabi niya ngayon, di ba? That land doesn't even produce enough to feed the people who live there. Everyone we saw was very tall. Tapos, basahin niyo yung may red. Ay, may yellow. Nakikinig ako, nakikinig kayo. Sabi niya, and we even saw giants there, the descendants of Anak. Sabi dito, we felt the smallest grasshoppers, and that is how we must have looked to them. Alam niyo, mukha tayong grasshopper sa kanila. Grabe, gano'ng kalaki yun, no?
Kumuha kang grasshopper, gaano kalaki yung nakatira doon? Galaki ng poste ng Meralco, ganun. Di ba? Mukha kang grasshopper eh, nasa paanan ka lang. So ganun po yung nakita. So tinakot pa nila, naghatid pa ng fake news. No? They distorted the truth of God about the promised land. You know what? Remember the plans of the enemy? John 10:10. The enemy comes to steal. Ano pa? Kill. And then, destroy. Alam niyo, when the Lord wants you to go to a special mission ng buhay natin, the enemy wants you to be destroyed. He wants to steal the truth, kill the vision, and destroy your future. Yun naman kasi yung gusto ng kaaway eh. Di ba? So itong 10 bida-bidang to, ganun yung ini-imply. No? Wala, di natin kaya yun. Mahirap yun. Di ba? Nakakatakot doon. They exaggerate everything just to convince to the people na hindi natin kaya yung pumunta doon. Hindi natin makukuha yung bansang yan. Okay? Yung promised land na yan. Di ba? The enemy will always use the situation, your situation, to convince not to continue. Nulit ko. Kapag ang Diyos ang naglagay at nagtalaga sa'yo at tumawag sa'yo, gagawa ng paraan ng kaaway para pigilan kang magpatuloy. Iko-convince ka ng demonyo, di mo kaya yan. Yung sinasabi nila na magiging consolidation, hindi nyo kaya yan. Introvert ka eh. Di ba? Parang, di mo magagawa yan. Di ba? That's a problem. Di ba? Kino-convince lang tayo not to continue. Distorted yung truth na binibigay sa atin ng demonyo. Alam niyo sabi dito? Believing that you are not qualified, strengthen the power of the enemy to destroy you. Kapag naniniwala ka, ibig sabihin, nakukumbinsi ka, okay, ng kaaway, okay, para mas lalo kanyang sirain. Okay? Pag naniniwala ka that you are not qualified, hindi ko po kaya, mahina po ako, wala po akong pera, di po malakas loob ko. Pag puro ganun yung nakikita mo, ibig sabihin, you give power to the enemy for you to be destroyed. Okay? When the big problems feels like giant, remember that God is even greater. Amen. Diba? Pag nakikita mo na yung pinagdadaanan mo ang laki, remember how big our God is. Ito na tayo. Chapter 14, 1-4. Sabi ko mabilis. Sabi dito, all night long, the people cried out in distress. This was the Israelites. Okay, yung nakarinig ng report, ito yung reaction nila. Diba, nakarinig ka ng fake news, ganito yung umiyak. Verse 2, they complained against Moses and Aaron and said, it would have been better to die in Egypt or even here in the wilderness. Verse 3, why is the Lord taking us into that land? We will be killed in the battle, and our wives and children will be captured. Wouldn't it be better to go back to Egypt? Verse 4, so they said to one another, let's choose a leader and go back to Egypt. Wow, big word. Okay, tingnan niyo yung verse 10. Ito malupit. Di pa sila tumigil. The whole community was threatening to stone them to death. So, sobrang gigil nila kay Caleb at Joshua. Nag-attempt na silang i-stone to death yung dalawa. Okay? But suddenly, the people saw dazzling light of the Lord's presence appear over the tent. So, napatigil sila. Do you have the Israelite spirit? Do you have the Israelite spirit? Ano ba yung mga spirit ng Israelite? Fearful. Losing faith. Hindi lacking ha? Losing. Kasi ayaw na nilang maniwala sa Diyos. Wala na silang tiwala sa Diyos. Complaining. Na pag may pinagdadaanan ka, puro ka reklamo. Okay? Pang-apat, quitting. Okay, so fearful, they fear, they lose faith, they complain. Pang-apat, quitting. Okay? Pang-lima, change the leader. They change the leader. Pang-anim, sinning. Okay? Nagkakasala sila. So again, they fear, they lose faith, they complain, they quit, they want to change their leader, and lastly,
They start sinning. Church, question. Do you have the Israelite spirit? Is this the way how you respond to the challenges of God in your life? Takot? Nawawalan ng pananampalataya? Puro reklamo! Diba? Ano, parang, pag may pinagawa si Lord, ayoko niya, mahirap yan. Maaga naman pupunta, bakit kailangan may meeting lagi? Diba? Puro reklamo. Quitting! Let's go back. Doon na tayo sa Egypt. Mas okay pa doon, gusto ko na doon na lang mamatay. Or even in the wilderness. At ang pinaka nakakalungkot doon, look, they want to change their leader. Yan tayo eh. Kapag dumadaan ka sa pagsubok, palitan na lang natin yung leader. Baka yung leader yung may problema. Hindi ba parang ikaw ang may problema? It was God who called you, who chose you. So it's not you who will appoint your own leader. Kasi nakakalungkot, having this spirit of the Israelites. Dami reklamo. Pag may pinagdadaanan ka, lagi si takot. Nakalimutan mo na kung paano ka sinalba ng Lord noon? Nung umiiyak ka sa thesis mo? Nung wala kang baon, nung hindi ka mapag-aral, pero ngayon gagraduate ka na? Puro ka takot, di ba? You have the Israelite spirit, you're losing your faith. Pag may pinagdadaanan, lagi na lang ang choice. Titigil muna ako, di muna ako ganito, di ba? They start complaining. Lord, ang hirap naman, nakaka-pressure. Si Pastor, may daming pinagagawa. Nasasabik ng makapiling ka ng walang hanggan. At sa awitan ay anghel ang kasamang manambahan. Buhay man ngayon'y pansamantala. Sa nalabing oras ay aawitan kita. Magpupuri ng malaya o malaya, walang pangamba. Ako'y sasamba, magpupuri ng malaya o malaya, walang pangamba. Ako'y sasamba. Nasasabik ng makapiling ka ng walang hanggan. At sa awitan ay anghel ang kasamang manambahan. Buhay man ngayon'y pansamantala. Sa nalabing oras ay aawitan kita. Malaya, walang pangamba. Ako'y sasamba, magpupuri ng malaya o malaya, walang pangamba. Ako'y sasamba. They lose their faith. For without faith, you cannot please God. It is impossible. Imposible. Kung pananampalataya mo wala, paano ka kukonekta sa Diyos? So it's a matter of faith. Kung paano ka mag-respond sa problema ng buhay mo, it's a matter of faith. Check your faith. Assess yourself. Sabi ng Lord, we walk, we live by faith and not by sight. Do you see it? We walk, we live. Diba? By faith and not by sight. Do not forget all your life testimonies just because you are facing difficulties. Again, do not forget all your life testimonies because
You are just facing difficulties. Nakakainis. Kasi, nainis ako dun sa spirito nung mga Israelites. Ang daming dinaanan. Bago ka makarating, border na yon. Tatapakan na nila promised land na. Nagreklamo pa. 40 days. Naging 40 years. Because they forget who God is. Because of that difficulties. Na minsan parang, may dinadaanan ka lang ngayon, aantayin ka ni Lord. Hindi ba dapat kasama mo si Lord nung dinadaanan mo yung problema na yan? It is God who made or who give you the victories. And storms cannot be canceled testimonies. Na pag may pinagdadaanan ka, hindi pwedeng na-cancel out na yung promise ng Lord sa'yo. Of course not. Choose to respond in faith. Sabi nito, do not rebel against the Lord. Don't be afraid. Okay? Sabi ni Caleb, we will conquer them easily. The Lord is with us and has defeated the gods of who protected them, so don't be afraid. It's a faith response. Do not be afraid. We will conquer it. Naintindihan ba natin yun? And you know what? The spirit of Joshua and Caleb, eto dapat yung meron ka. Let us go up. Go up higher and take us to another level, Lord. Whenever you face challenges, Lord, take me to another level. Take me to another level. Pag may pinagdadaanan ka, Lord, take me to another level. Lord, take possession. You can have it. You can claim it. You can receive it. It's already yours. Sa'yo yan. Kung ano yung pinangako ng Diyos, sa'yo yan. Sa'yo yan. Hindi yan pwedeng kunin ng kahit sino man. Just have it. Take it. Claim it and receive it. And we are able to overcome it. Well able. God is able. We are capable to do more and be more. Amen. Yakapin mo. Kung nahihirapan ka ngayon, yakapin mo. Let's go up. Sabay-sabay tayong aangat. Stay anchored to these things. Alam niyo yan? That bar, it was God. It's infinite. Alam niyo yung maliit? Nakita ko to kay Hannah nung Wednesday. Ikaw yan. Lahat ng mga bagay na hindi mo kaya, Diyos ang gagawa. For the Lord is with you. His promise is true. And He chose you. Sarap, no? Sana yakapin natin yung salita ng Diyos ngayong hapon. That it was God who chose you. It was God who brings you to the next level of your life through the challenges and difficulties. At dito ako magtatapos. Numbers 14:11. The Lord responded. Naiyak ako dito nung binasa ko to nung nire-reveal sa akin ng Lord. Sipin mo, ikaw kausap ni Lord. Ito yung sagot niya sa'yo kapag may pinagdadaanan ka. How much longer will these people reject me? How much longer will they refuse to trust in me even though I have performed so many miracles among them? Nak, di mo pa naiisip na kada may pinagdadaanan ka, you reject me because you choose to go away. You choose to escape. Sinasabi mo na hindi ka malakas. Ano ako? Saan galing lakas mo? Di ba sa akin? How much longer will you refuse to trust me? Na pag may pinagdadaanan ka, sino unang nilalapitan mo? Bakit lagi ako yung huli? After all, many miracles performed sa buhay mo, because of that difficulties, you forget me? Let faith be your response to every life challenge. Okay? Every challenges in life, choose to respond in faith. Say amen. Sana meron tayong natutunan ngayong hapon, no? Shall we all rise up? Let's pray.
Humingi tayo ng tawad sa Diyos. For many times sa buhay natin, we refused to trust Him, we rejected Him, and let us choose faith over fear. Na Lord, sorry, kasi may pagkakataon na panghinaan talaga ako, Lord. Nalimutan kita. Nalimutan ko yung magagandang ginawa mo sa buhay ko. Nakalimutan ko na ikaw nga pala nagdala sa akin kung nasan ako ngayon. Let's embrace that difficulties, challenges in life. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat, O God, for revealing your word to us. Na Lord, hindi po nawa manatiling salita. Lord, kundi weapon, Panginoon, ang lahat ng aming napakinggan ngayong hapon. Declaring, Lord, that all these people who heard your word, Panginoon, Lord, tumanim, dumiin, gawing makapangyarihan, Panginoon, lahat ng salitang kalang narinig, Panginoon, that Lord, it will not cancel your promise to us, Panginoon. Pero Lord, we will hold to that faith, to that promise, Panginoon, you have for us, for we will take possession, Panginoon. We will go up to the next level, Lord God. Kasi that is how you want us to be, Lord God, to be like you, Jesus. At dalangin ko, O Diyos, lahat ng kabataang naririto, Panginoon, taniman mo ng malalim, Lord God, sa salita mo, Lord God, commitment, Panginoon, not just to comply, Lord God, sa mga ministries, but having the heart, the commitment, Lord God, to continue to love you, to serve people, and Lord, ma-serve yung vision and ang purpose ng buhay na to. Bless everyone, Lord God. Meet them, Lord God, in their difficult times, Panginoon. At patuloy, Lord God, sa iyo namin kukunin lahat ng lakas, for we can do all things, Lord God, through you who strengthen us. We love you, Lord. We thank you. We glorify in Jesus' name we pray.